Tayo po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin para kay San Miguel Arcangel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka naman sa kalupitan at mga silo ng demonyo. Inawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa siya nawa. Oratio Imperata. Ama naming makapangyarihan, bukal ng awa at kahabagan, dumudulog kami sa iyo sa oras ng matinding kahirapan at pagdurusa. Ang iyong sambayanan ay nasa gapos ng sakit na dulot ng COVID-19. Hinihiling namin kami ay iyong tunghayan na may pagmamahal at iligtas sa pamamagitan ng iyong mapaghilom na kamay. Pukawin ang takot ng kalooban, panibaguhin ang pag-asa at patibayin ang pananalig sa iyo. Idinadalangin namin ang mga nasa bungad ng pakikipagsapalaran sa sakit na ito, ang mga doktor, nurse at mga tauhan ng mga ospital na ang mga buhay ay napasa ilalim ng mabigat na tungkulin upang mailigtas ang mga dinapuan ng sakit na ito. Pagkalooban mo nawa sila ng kalakasan ng katawan at diwa, katibayan ng paninindigan at kaligtasan mula sa naturang sakit. At para sa mga pumanaw dahil sa sakit na ito, dalangin namin sila'y makarating sa iyong makalangit na kaharian. Idinadalangin namin ang mga manggagawang patuloy na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pangangailangan ng kanilang kapwa. Ang mga namamahala sa kapayapaan at pagpapatupad ng mga batas, ang mga namumuno sa aming bayan upang labanan ang salot na ito. Patatagin mo nawa ang kanilang loob upang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng lahat. Idinadalangin namin ang mga taong dinapuan ng sakit na ito, ang mga nasa bingit ng kamatayan at ang mga pumanaw na ng tigib ng hirap at pag-iisa. Naway ang kanilang pagdurusa ay maging pakikiisa nila sa kahirapan ng iyong anak na namatay para sa aming kaligtasan. Aming ding hinihiling ang maagap na kalutasan sa salot na ito, ang pagtuklas ng lunas na gamot, at ang panunumbalik ng kaayusan at bagong buhay sa lahat ng bayan at bansa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming dakilang manggagamot, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang hapon. Ngayon ay ikatatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating punong tagapagmisa ay si Reverend Father Elmer Ilaw. Sabayan po natin lahat ang awitin ng pambungad na awit. Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitar, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo muling nabuhay, ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayo nagtitipon bilang kanyang bayan, punong-puno ng saya, pag-asa at pagpapasalamat dahil sa mga biyayang patuloy niyang ibinibigay sa atin. May mga pagsubok tayo sa panahong ito, subalit lagi siyang andyan at umaagapay sa ating lahat. Dudulog natin ang ating mga pansariling kahilingan, mga intensyon ng mga mahal natin o kaibigan na humihiling o nangangailangan ng ating panalangin. Ganon din na sana'y pakinggan at ipagkaloob na ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Oratio Imperata tungkol sa COVID-19 at kapayapaan sa buong mundo. Upang tayo maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ating alalahanin ang mga pagkakataong tayo nagkasala. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa lahat nating kasalanan, patnubayang lagi ngayon, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa lupa at kalupaan, sa mga taong pinalulugan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin. Sa pag-alangin, ipinagpuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, tugtong na lahat. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga
ng mundo. Kahilingan, ikaw na naroko sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Kapagkat ikaw lamang ang banal at ang kakaasta-asan, ikaw lamang si Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon, siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko ang kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kaniyang sabihin,
Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na bobulok ang kaniyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi na kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kaniyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kaniyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ng lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niyang sa akin umakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnat. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga minamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Jesus, aming hiling kasulatay liwanagin, kami ngayon pag-alabin. Alleluia, Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyo. Mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kabanata 24, mga talatang 13 hanggang 35. Nang linggo ring iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. At samantala nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari doon. Anong mga bagay? Tanong ni Jesus. Sumugot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ipinako sa krus. Kaya naman ang inaasahan naming magpapalayas, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila.
ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo na mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya sumama nga si Jesus sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isnilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, ako po'y paulit-ulit, lagi ko ang sinasabi, ang bawat araw ay biyaya ng Diyos. At tayo nakaisang linggo na naman, at ang bago ng araw na ito, maaaring tayo naiinip, o kaya ay parang ramdam natin ang bagal ng takbo ng araw, o kaya masyado namang mabilis. Pero sigurado ano man nangyari sa buhay natin, naroon ang Panginoon. Kaya sa Diyos na patuloy nagbibigay ng biyaya, 3 claps. At alam nyo, ito pong Paschal Candle, nababanggit ko lagi, ito po'y nagpapaalala sa atin na talagang si Jesus ay muling nabuhay, na siya po ay gabay natin. Siya'y sumasa atin. Siya'y kalakbay natin. Our gospel for today is about the appearance of Jesus to his disciples on their way to Emmaus. And according to Monsignor Charles Pope of the Archdiocese of Washington, this is the 3rd appearance of Jesus among his 12 appearances after his resurrection. Question: what forced the 2 disciples to leave Jerusalem for Emmaus? Answer: their disappointment, their sadness. Because they thought like, we left everything behind to follow Jesus for a good return, but received nothing. Yes, we had seen his miracles. He performed healings. He had many followers. Some considered him prophet and even wanted to make him king. But everything was just defeated by his death. At ang kanilang sinabi, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Siya pa naman. Ito po ay tanda ng hapis dahil sa pagkabigo nilang makamit ang kanilang inaasahan. For we know that before the Pentecost, the disciples had the wrong motivation for following Jesus. They wanted honor. They wanted power. Thus, they debated about who was the greatest. And they quarreled when the 2 brothers, James and John's mother, interceded for them to be given good positions in Jesus' kingdom. Therefore, their attempt to leave Jerusalem was to search for another opportunity in life, to search for a greener pasture,
for the fulfillment of their shattered dreams. Then Jesus, though not recognized, made himself and walked with them. Tutuon po ako sa Ebanghelyo and some of the lessons that we can draw from our gospel reading. First, Jesus is present. He walks with us in whatever situation we are in, whether we are successful or a failure. When we are discouraged or feeling so low, like the two disciples, He is not only watching us from a distance, like what the song says. At times or often, Jesus is not truly recognized because of distractions or because of our preoccupations that block our vision of Him, especially before the COVID. Marami tayong mga distractions noon. Kaya kung darating po, but still, He is the greatest companion leading us to His truth and telling us of His love. Kaya kung darating po ang pagkakataon na matulad tayo sa dalawang disipulo, na meron po tayong mga pagkabigo, may mabigat tayong dinadala, pakiramdam natin walang nangyari sa ating mga pangarap, pagsisikap at inaasahan, bagsak lahat, sadsad, o parang iniwan tayo ng lahat, huwag na huwag po nating iisipin na tayo'y nag-iisa. Na tayo'y bigong-bigo at wala ng pag-asa. Dahil meron tayong kaagapay sa paglalakbay. Si Jesus na nakilakbay sa dalawang disipulo, na patuloy na nagsasabi sa Mateo 28:20, sabi niya, "Ako'y isa sa inyo hanggang sa wakas ng panahon." At sa Matthew 7:7, "Halika, ikaw na nabibigatan o napapagal sa buhay, ikaw ay aking papapagpahingahin." Naiintindihan kita. Naghihirap ka ba o naging mahirap ka? Kaagapay mo ako, naunawaan kita kasi ako'y galing sa mahirap. Namatayan ka ba? Ang pinakamamahal mong sa buhay ay namatay. Ako din ay namatayan ng mahal sa buhay nung ako'y bata. Si San Jose. Ipinahama ka ba o iniwan ang iyong kapwa? Naiintindihan kita. Sasamahan kita. Second, Jesus is present and walks through the sacred scriptures. Jesus admonished His disciples for their lack of knowledge of the sacred scriptures. Ang dahilan bakit sila pinagkulang sa kaalaman, kaya sila madaling nasiraan ng loob. Thus, we need to learn the sacred scriptures. It is allowing Jesus to journey with us. Kaya ang tanong, do we know, for example, the differences between the Bible used by the Protestants and Catholics? Which is the longest or shortest book in the Bible? Which is the first written in the New Testament, etc. These are important, but equally important is letting God speak to us while pondering His Word. When we read, meditate, and pray with the Word of God in the Bible or in the sacred scriptures, we walk together with God. We journey together toward the direction where we will never ever lost. Kaya maraming naliligaw, hindi ang salita ng Diyos ang nagiging gabay, kundi ibang salita o ibang informasyon. Third, Jesus is present and walks with us whenever we receive Him in the Eucharist. Jesus was recognized by the two disciples as the one present and walking with them through the breaking of the bread. This part seriously calls us to deepen our devotion to the Holy Eucharist. Receiving Him, even through spiritual communion, is also permitting Jesus to be our food and strength in our journey to the kingdom in heaven. Fourth, Jesus is present and walks with us in the context of a family,
friendship, and or community. The two disciples went back to Jerusalem to reunite themselves with fellow disciples. This conveys that we need others. There is a saying, mahaba na po yata ang aking homily, nabubulol na ako. Andiyan pa ba kayo? There is a saying, wherever two or three are gathered, conflict begins. But we also experience Jesus in the context of our family, in the context of friendship and community. Yes, we cannot be perfect, but striving and making conscious efforts to be such will help us obtain the experience of God. Kaya ang tanong po, do we already experience the presence of Jesus in our family? Kung yes, yung lagi kong paulit-ulit ding sinasabi, then your house is a home, and your home is a little heaven, where you feel you are most safe, most loved, most listened to, most respected, most regarded. Fifth and last, Jesus is present and walks with us in the person of a stranger, in the presence of those who are neglected, ostracized, extremely poor, ignored by society, even prisoners. Jesus says in Matthew 25:40, "Whatever you do to the least of my brothers, you do it unto me." And Pope Francis said during his visit in Cairo, Egypt in 2007, he says, "All our religiosity means nothing unless it is inspired by deep faith and charity." Kaya binabati po natin ang mga kapatid natin na tunay namang nagdarasal sa panahong ito at sa abot ng kaya'y nag-aambag ng kanilang tulong para sa mga lubhang nangangailangan sa panahong ito. Kaya para sa inyo na talagang you walk Jesus, you see Jesus, nakikiagapay kayo kay Jesus sa pamagitan ng pagdamay sa mga taong lubos na nangangailangan, para sa inyo, 3 claps po. And may the Lord bless your generosity more abundantly. Alam nyo, tayo mga nanonood ngayon, sasabi nating mas mapalad pa tayo kung tutuusin sa bagay na material. Kasi may cellphone ka pang napapanooran, may pang-load ka pa para makapanood ka ng misa. May mga kapatid tayo, marami sa labas, na hindi nakaka-misa sa ganito. Kasi wala silang cellphone na touch screen at wala silang pang-load sa cellphone. Pero, ano ang ating magagawa? At kung may ginagawa tayo, yan po'y pakikilakbay sa Panginoon. Indeed, Jesus is present and walks with us in different ways. May we allow the Holy Spirit to sharpen our capacity to notice Him and respond to Him. God bless us. Pahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Mga kapatid, idulog natin sa ating Panginoong muling nabuhay ang ating mga pangangailangan. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa kabila ng kabiguan at kalungkutang kanilang natatamo sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, ay lumakas ang kanilang pananalig kay Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabubuting kalooban, upang sa taong ito ng ekonomismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya ay samahan sila ni Kristo sa pagtahak sa landas tungo sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang magpalakas loob silang maglakbay kasama ni Kristo tungo sa ikabubuti ng ating mga kababayan at sa ikauunlad ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga taong nababalot ng lungkot, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, upang sa pagninilay sa salita at sa pagdiriwang sa banal na Eucharistia ay matagpuan nila ang pagkaunawa at sigla sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa ating lahat, nagkakatipon sa pagdiriwang na ito sa salita ng Diyos at ng banal na Eucharistia, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanan ni si Kristo ay buhay at siya ay ating kasama sa paglalakbay sa daigdig na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Ama naming Diyos na makapangyarihan, narinig mo ang aming mga idinulog na panalangin. Ipagkaloob mo sana ang lahat ng ito, kung ito'y para sa aming ikabubuti at para sa iyong kalwalhatian. Ipagkaloob mo rin po ang aming mga pangangailangan na hindi namin nasabi, subalit alam mo yon. Hiling namin ng lahat ng ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin upang itong ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon. Ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa aming panahon sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sariling buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, ang pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami ngayon dito sa lupa, nagbubunyi sa iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Nang gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Ibinigay iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Ibinigay iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, nabibinuhos mong tunay, Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus naming mahal, ngayon
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat na ngayon nagkakatipon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming makatayo sa harapan mo para maglingkod sa iyo. Pakumbang sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa naming Papa, Jesse na aming Obispo at ng lahat ng mga pari. Ating alalahanin ang ating mga mahal na pumanaw na. Ama ng buhay, alalahanin mo ang mga minamahal naming nauna mo nang kinuha at lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat. Balang araw kami rin ay makasalo mo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na buhay ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dahil kay Jesus, tayo naging mga anak ng Diyos at tayo'y magkakapatid. Atin tawagin siyang Ama. Sambahin na ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na maiadya mo kami sa lahat na masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas mo kami sa kasalanan at lahat ng kapahamakan sa buhay na ito, samantalang hinihintay namin ang pagbabalik ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Riyan, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.
Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga kahinaan at pagkakasala. Pagkalooban mo kami, ang aming pamilya, ang aming angkan, ang aming bansang ito, ang buong mundo, ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Batian tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Bayaan naman. Ang sa iyong pag-ibig. Na nag-alis na mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Mga kapatid, sa hamak na anyong tinapay at alak, narito ang ating Panginoong, Kordero ng Diyos, muling nabuhay ang ating tagapagligtas, tapat na kaagapay sa ating buhay. Mapalad ang sino mang sumasampalatayang lubos, tatanggap at susunod sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga nanonood po ngayon o nagsisimba sa pamagitan ng mga cellphone, please spend this time to pray and allowing yourselves to be open. Receive the Lord in your spirit, in your heart. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you and above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo po at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng napang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhati makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang prayer petition to our Mother of Divine Love. O beautiful, Immaculate Virgin Mary, Mother of God and our Mother, Spouse of the Holy Spirit, with His divine love has designed to come upon you the moment you took form in your mother's womb, thus preserving you from the stain of sin and keeping you ever immaculate. Again, He came down upon you at the time of the Annunciation, whom you have been worthily greeted by an angel with the words, Hail, full of grace. Yes, O Mother, you are truly full of grace, rendering you the Mother of Jesus, at the same time keeping you ever virgin. Moreover, He came down upon you on Pentecost, filling you with His gifts, and making you the channel and dispenser of all heavenly blessings. Thus we turn to you in confidence that you will obtain for us the grace we need, for we know that you will never turn us away. Gracious Lady of Divine Love, please listen to our prayers, especially this petition. Thank you, dear Mother. Protect our Holy Father, Pope Francis. Bring into perfect unity all Christians according to the desire of your divine Son. Grant peace and prosperity to the whole world, to our country, to our community, and to our family. Illumine with the light of the gospel all who have not yet come to the true faith. Convert poor sinners. Give us too a sincere contrition for our sins. Render us always strong enough to say no when temptation assail us. Come to our aid when we are burdened by the weight of our suffering. Strengthen us to accept the inevitable difficulties and trials of life. O Mother of Grace, cast your maternal gaze on us. Keep us ever in your sweet protection. Lead us along the path of fraternal love and charity. Grant that we, your beloved children, will always render you praise with our lives. Keep ever burning in us the flame of divine love, so that we will let ourselves be entirely consumed by it, here in this life and in eternity. Comfort of Virgin of Birth, God would finally beckon us. Open to us the portals of heaven, and bring all souls to your Son, Jesus. Amen. Sa mga ilan pong naglingkod para sa misang ito, maraming salamat. 3 claps. At sa mga may birthday po ngayon, o may birthday lang, o magbe-birthday, ngayon susunod na linggo, happy birthday. 3 claps. Ganun din po sa mga may anibersaryo ng kasal, o ka-anibersaryo, o mag-aanibersaryo. Maligayang bati, sana'y marami pang anibersaryo, makita ninyo hanggang sa inyong kaapu-apuhan. 3 clap. At mahaba po ang aking homily medyo, pero yung bandang huli, sabi ko nga, yung abot ng kaya natin sa mga mas nangangailangan, yung po'y pakikilakbay kay Jesus. Sa mga, sabi ko nga kanina, kahit pang load ng cellphone ay wala. Hindi nga lang cellphone, kahit pang load sa sikmura, minsan delikado pa. No? So, this is our time or chance, opportunity to prove to the Lord that we are His followers. Sa abot ng kaya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo tayong mapayapa at magmahalat. Diyos.
Sancta